Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Sa panglimang gabi ng ating ginaganap na Misa de Aguinaldo, Simbang Gabi, ang inilalapit ngayon ng ating mabuting balita ay ang kwento na pamilyar sa atin. Ang pagbabalita ng anghel kay Maria. At ito, para sa marami sa atin, ay pamilyar. Tuwing tutunog ang kampana ng alas 6 ng umaga, o alas 6 ng gabi, o alas 12 ng tanghali, dinarasal ang tinatawag na Angelus. Orasyon. Ang unang misteryo sa tuwa. Napakahalaga itong pangyayaring ito sa kasaysayan ng kaligtasan, sapagkat sa pangyayaring ito, unti-unti inilalahad ng Diyos sa atin, sa tao, ang kanyang napakagandang plano. Mangyayari ang lahat sa kanyang takdang panahon. At unti-unti, inihahanda niya ang mga tao nagaganap ng mahalagang papel sa magiging kwento ng pagsilang sa anak ng Diyos. Nauna na nating napakinggan at napagnilayan ang kwento tungkol kay Juan Bautista at sumunod doon ang kwento tungkol kay Jose. At kagabi, kwento tungkol sa mag-asawang Zacarias at Elizabeth. At ngayon, kwento tungkol sa pagbabalita ng anghel kay Maria. Dito sa kwentong ito, isang bagay ang magandang bigyang diin. At ito ay ang pagiging mababang loob ni Maria. Hindi niya nauunawaan ang lahat. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Pero sa kanyang kababaang loob, tinanggap niya ng buong puso ang lahat ng sinabi ng anghel. At sa katapusan, sinabi niya, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." Sa kababaang loob ni Maria, nandoroon ang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Na para bang sinasabi ni Maria, "Hindi ko man nauunawaan ang lahat. Lubos akong nagtitiwala na ang lahat ay mangyayari ayon sa plano ng Diyos. Hindi ko man abot ng aking limitadong pang-unawa ang lahat ng nangyayari. Nananalig ako sa kapangyarihan ng Diyos kaysa sa aking sariling kakayahan." At mahalaga ito para sa atin, sapagkat bilang mga nagsisikap na makasunod sa ating Panginoon, napakahalaga ang kababaang loob na pagtalima sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, bagamat may mga pagkakataon sa buhay natin katulad ni Maria na hindi rin natin nauunawaan ang lahat. At hindi ito madali. Napakahirap sumunod kapag hindi mo naman talaga naiintindihan ang nangyayari. Tao lang tayo, praktikal. Gusto natin sigurado. Gusto natin kahit papaano alam natin ang lahat bago natin pasukin ang isang kung anumang sitwasyon sa buhay. Ganyan si Zacarias. Ibinalita ng anghel sa kanya na ang kanyang asawang si Elizabeth ay maglilihi sa kabila ng katotohanan na si Elizabeth ay matanda na at baog.
para kay Zacarias, papaano ako makakasiguro na yung sinasabi mo ay mangyayari? Matanda na kami. Baog yung aking asawa. Imposible yan. Praktikal lang na tao si Zacarias. Sigurista lang siya at alam niya ang sinasabi niya. At totoo naman, di ba? Ilan na ba ang edad ni Zacarias at ni Elizabeth nung dumalaw ang anghel kay Zacarias? 70 plus? 80 plus? Pwede pa bang manganak? Lola na. Bukod doon, pwede ba talagang mag-anak? Baog? Hindi na pwede. Imposible. Pero ang hindi alam ni Zacarias, kung iniisip mo, imposible, kung magtitiwala ka lang sa Diyos, lahat ng iniisip mong imposible, magiging posible. Sa isang taong may matinding pananalig sa Diyos, lahat posible. Sa isang taong walang pananalig sa Diyos, lahat imposible. Saan ka nandoroon? Sa mga taong tinatawag na nega? Ikaw, napaka-nega mo. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng iniisip mo, negative. Lahat ng iniisip mo, hindi pwede yan. Mahirap yan. Imposible yan. Oo, mahirap. Hindi pwede. Imposible. Pero kung papapasukin natin ng Diyos sa ating buhay, yung mga iniisip nating hindi pwede, mahirap, imposible, lahat pwede. At iyon ang napatunayan ni Maria. Hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat, pero nagtiwala siya sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buong pagsang-ayon sa kung ano ang sinasabi ng anghel. Ito yung sinasabing the yes of Mary. Ang pag-oo ni Maria. At sa pamamagitan ng kanyang pagtugon ng oo, nangyari na ang anak ng Diyos ay pumunta at nanirahan sa kanyang sinapupunan. At nangyari ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kung pakikilusin lamang sana natin ang Diyos sa ating buhay, maraming magagawa ang Diyos. Pero kung hindi natin pakikilusin ang Diyos sa ating buhay, yung napakaraming pwedeng gawin ng Diyos, hindi niya magagawa. Kasi may hadlang. Ano ang hadlang? Kawalan ng pananalig sa Diyos. Kaya sa ating banal na misa, hingin natin ang espesyal na biyaya. Biyaya na ipinagkaloob kay Maria. Pananampalataya, pananalig, pagtitiwala, pag-asa sa Diyos at hindi sa sarili. At dahil doon, nangyari
ang kalooban ng Diyos. Tama si Maria. Kapag babalikan natin yung Angelus Prayer, sinasabi ni Maria, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At matapos yon, umalis ang anghel. Amen.